Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Hingin natin ang biyaya ng pagpapagaling kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, puno ng pag-ibig at habag para sa mga nahihirapan at nagdurusa. Ikaw ang takbuhan ng lahat ng lubos na nangangailangan. Kaya buong pagpapakumbaba akong lumalapit sa iyo at itinataas ang aking puso, kaluluwa at buong pagkatao. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, hipuin mo ako ngayon ng iyong mapaghimalang kamay at idulot sa akin ang pagpapagaling at mabuting kalusugan na aking minimithi. Puspusin mo ako ng iyong biyaya, lakas at kapangyarihan, nang tuluyan ng mapawi ang aking sakit, kalungkutan at pagdurusa. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, ikaw ang aking tanglaw, ikaw ang aking pag-asa, ikaw ang aking lakas, at higit sa lahat, ikaw ang aking dakilang manggagamot. Damayan mo ako sa panahong itong kailangang kita. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, samahan mo ako sa oras ng pagsubok at paghihirap. Patibayin mo ang aking pananampalataya. Palakasin mo ang aking loob nang malampasan ko ang karamdamang nagpapahirap sa akin at sa maraming may sakit. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinggin mo ang aking mga hibik nang tuluyan kong madama ang iyong nakapagpapagaling na pag-ibig. Nananalig akong gagawa ka ng himala sa aking buhay. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, buong paggalang at pagtitiwala akong tumatawag sa iyo. Pagalingin mo nawa ako mula sa lahat ng aking karamdaman. Alisin mo nawa ang aking mga takot at alalahanin sa buhay. Patawarin mo nawa ako sa aking mga kasalanan at bigyan mo nawa ako ng tunay na kapayapaan at malakas na pangangatawan. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, nagtitiwala ako sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Nananalig ako sa iyong mga salita at naniniwala akong walang sakit na hindi mo kayang pagalingin. Alam kong hindi mo ako bibiguin, kaya narito ako at nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pagkalinga sa akin. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, turuan mo akong magtiwala sa dakilang kalooban ng Diyos. Maging handa nawa akong tanggapin
kung ano ang kaniyang naisin. Nang buong tapang kong maharap ang lahat ng pagsubok at paghihirap. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo ako. Amen. Ako niya suminay na, sinaw na mong hangarin ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. ang taong ay ubusin upang siya ay makapili, mapag-irog na Diyos natin. Dakilang biyayang pangako niya sumilay na. Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, mga kapanalig, liban po sa Friday o Biyernes ng ika-22 ng karaniwang panahon, ay ating ring gagawin ang votive mass kasi ngayon po ay First Friday Mass po, no? Ang kamal-mahalang puso ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kayo'y mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal at pag-alabin nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ay una sa lahat, at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng sanlibutan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak, at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog.
Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig na'y walang hanggan. Siya Diyos na mabutit laging tapat kailanman. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia, alleluia. Sinabi ni Jesucristo, "Ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko." Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseo at mga Eskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin, gayon din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, "Pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang nila sila mag-aayuno." Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, "Walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit, at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak at walang makagustong uminom ng bagong alak. Kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak." Mga kapatid, mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayan, no? So tayo po ay nasa halos pagtatapos na ng ating ika-22 linggo ng karaniwang panahon. Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, mga kapanalig, ay tinatanong si Jesus ng mga Pariseo, ng mga Eskriba. Ito na naman sila, no? Paulit-ulit na pag-uusig kung bakit ang kanyang mga alagad ay hindi nag-aayuno at samantalang ito ay kinukumpara naman sa mga alagad ni Juan Bautista, no? At ang mga Pariseo na gumagawa ng ito. Sumagot si Jesus, "Hindi ba't hindi maaaring mag-ayuno ang mga panauhin habang kasama nila ang lalaking ikakasal?" Dahil sa ano po, sabi ko nga doon, ang tradisyon ng pagkakasal sa mga Hudyo ay kasama na po doon yung pamamanhikan. Kaya it's a long parang day for them. Kaya nga 'di ba yung talinghaga doon sa mga bridesmaids, 'di ba? Yung 10, 'di ba? Yung 5 doon ay hangal, ang 5 doon ay mga matatalino dahil nagdala sila ng extrang langis or oil para sa kanilang oil lamps, no? So 'yon. Kaya ito ay mahaba yung kasalan. Kaya doon
syempre, okasyon to na masaya, of course, ay tawag nito ay nandoon dapat ang kanilang focus pa sa okasyon na yon. Kaya nga sa atin, di ba, hindi naman sa hindi ini-encourage, no? Sana hindi matapat ang inyong kasal during Lent, no? Yung mga ganyan, mas lalo na pag Sabado at Linggo na mahilig magano, no? Kasi yung numero kasi yung ano at saka yung kabilugan ng buwan, ganyan tayo. Pero hindi dapat 'yon ang sinusunod natin, no? Patungkol doon sa mga ano natin pamahiin, yung mga ganyan, no? So, ang explanation bakit hindi natin tinatapat doon dahil ito ay binibigay natin ng pagtuon ang okasyon na itong Sabado or Linggo doon sa ating pagwo-worship sa ating Panginoong Hesukristo sa Eucharistia na yon. Kaya ang sa kasal, pag natapat kayo ng kasal ng Sunday, ay ang gagawin natin ng liturhiya ay yung pang Sunday Mass, no? Kaya pag Lenten, naka-violets ang inyong pari, no, during that time. Kaya darating ang panahon, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, dugtong niya, na aalisin sa kanila ang lalaking ikakasal at sa araw na iyon sila'y mag-aayuno. Kaya ipinapakita sa atin na si Jesus, siya yung lalaking ikakasal at ang kanyang presensya ay dahilan ng kagalakan, our joyful moments, no? Ang tunay na diwa ng ating pananampalataya ay hindi nakasentro doon sa panlabas na ritual lamang, kundi sa personal na pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya, yun nga, no? So, kaya hindi gaano, kumbaga nakafocus doon. Kaya yung kunyari dyan, mamahalin ng rosary, yung mga ganyan, hindi yun doon, nakafocus doon. Bagkos kung paano tayo nakikipag-ugnayan talaga sa ating Panginoong Diyos. Kapag kasama natin siya, puno ng pag-asa at ligaya ang ating puso. Kaya natin doon tiyak tayo, di ba? Nakatitiyak tayo na tayo ay ligtas dahil lagi nating kasama at lagi nating iniisip at gayon din alam nating nasa puso natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ngunit hindi rin tinatanggal ni Jesus ang kahalagahan ng sakripisyo at disiplina. Katulad na nga nitong patungkol sa pag-aayuno, darating nga ang panahon na hindi natin mararamdaman ang kanyang presensya at doon tayo tatawagin sa pag-aayuno, sa pagpapanalangin at sa pagsisisi upang manatiling tapat tayo sa Kanya. Kaya there is a right timing for this. Kaya yung iba dyan, ang excited sa Christmas, di ba? So dadaan, patapusin niyo po muna ang ordinary time, dadaan tayo sa Advent, sa ating magalak na paghihintay, paggagayak, paghahanda, sa dun nga sa pagsilang ng ating Panginoong Jesus. Kaya attend po kayo dun sa mga recollection niyo sa mga Advent, no, para lubusan yung maintindihan talaga the right timing for this Christmas season at gayon din sa Advent season. Ito yung pinapaliwanag din ng ating Ebanghelyo ngayon. Kaya binanggit ni Jesus ang talinghaga tungkol doon sa bagong tela at gayon din sa lumang damit, no, na ang bagong alak at ang lumang sisidlan. Ang mensahe nito ay napakalinaw po, mga kapatid, mga kapanalig. Ang bago ay hindi maaring ipilit sa luma. 'Di ba? Hindi nga magiging tugma or hindi magiging parang kaaya-aya sa paningin kapag nilalagyan ng tagpi-tagpi ang bago at yun din mas lalo na ang luma. Ang Ebanghelyo ay bagong buhay, bagong biyaya at bagong pag-asa na hindi pwedeng ikahon sa makalumang kaisipan at pusong matigas, no, yung mga narrow-minded, yung mga pusong ayaw makinig, no, yung mga ganyan. Ito yung sabi ko nga kadalasan kapag magtuturo ng bago, ayaw tanggapin kadalasan ng mga lingkod simbahan natin, no? Kasi nandun na nga, kasi naka-stick doon kasi sa mga nakaraang parish priest, kura paroko at sa susumbatan pa na mali pala si padre noon, mga ganyan. Hindi nga sa mali si padre noon. Ito yung bago kasi na nilalabas mula to sa ating dioceses, mga ganyan, mga panukalan ng mga ganyan. At yun din, inaayos at yun din, inahanay, kumbaga, itinutugma sa lahat ng dioceses natin. Kaya kailangan din ng lubos na pangunawa sa atin. Mas lalo na, di ba, mga bagong doktrina, mga ganyan, tayo ay medyo hindi bukas doon sa sinasabi, Santo Papa na ang nagsasabi, yung mga ganyan. So may mga ganun din talaga, may mga opinion at hindi natin maiiwasan ang ganung klaseng bagay. Dahil nga sa ating, kung gaano tayo kabukas ang ating isipan at ang ating puso.
Yun din ang nais pahiwatig ng talinghaga natin ngayon. Kung nais natin tanggapin si Kristo ng buo, kailangan natin buksan ang ating sarili sa pagbabago. Kaya mga kapatid, mga kapanalig, tayong lahat ay tinatawag ni Jesus na maging bagong sisidlan. Handa sa bagong alak na kanyang biyaya na ilalagay doon. Ito yung nangangahulugang paglayo sa mga nakasanayan na nating makasariling gawi, makasalanang gawi. No? Pagyakap naman ito sa pagbabago ng ating puso at pagbibigay ng puwang sa Espiritu Santo na kumikilos sa ating buhay. Kaya itanong natin sa ating mga sarili ngayon, mga kapatid, mga kapanalig, no? Na ako ba ay bukas doon sa pagbabago na dala ni Kristo? Pangalawa, ako ba ay nananatili pa rin sa lumang sisidlan, sa lumang kaisipan, sa lumang tradisyon o pagiging makasalanan, mas lalo na ang pride, yung galit, yung makasalanang gawi? O ako ba'y handang tumanggap ng bagong kagalakan at bagong buhay na inaalok sa atin ng ating Panginoong Hesus araw-araw? Naway maging bago tayong sisidlan ng pag-ibig, ng kapatawaran at pag-asa ni Kristo upang ang ating buhay ay maging tunay na saksi ng kanyang presensya sa buong mundo. Mga kapatid, mga kapanalig, manalangin tayo sa Amang Diyos upang ilapit niya tayo sa kahalagahan ng Ebanghelyo para panibaguhin ang simbahan at ang daigdig. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos at mga pinuno nito, naway sundin ang pag-akin ng Espiritu Santo upang ipahayag sa mga tao ngayon ang walang kupas na wika ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ang ating mga puso, naway ating buksan sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos na higit na mahalaga kaysa mga panlabas na gawain ng pagpapakabanal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Atin nawang mapagtanto na laging mapangyayari ang himala ng pagbabago sa lahat ng humihingi ng tulong ni Kristo na makamtan ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Sa mga may sakit, naway magindaan tayo ng mapagpagaling na kamay ng pagmamalasakit ni Kristo sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng pagmamahal at kalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ang mga yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kapahingahan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating natatanging kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Makapangyarihang Ama, walang sino man sa amin ang makalalapit kay Kristo kung hindi mo ito ipinagkaloob. Gawin mo kaming iisa sa Kanya upang makapiling ka namin sa mapagwalang hanggang buhay. Amen. Panginoon, aming alay, ito ang alak at tinapay sa altar mo.
Manalangin kayo mga kapatid upang pag-aain natin ng kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan, at dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipangkaloob mong kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming maialay. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili nang kami matubos kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinabat, dugot tubig ay masaganang dumanak, kaya't sambayanan mo'y dito na banaag. Ito'y ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhati. Naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon ang aming Santo Papa, ni Elias naming Obispo, ng Tanang Kaparian, mga relyoso at relyosa at ang aming lingkod, simbahan. Alalanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Nanay ng Diyos, ang Birhen ng Veritas. Kaisa ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni Santa Teresa ng Calcutta at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Per ipsum cum ipso en ipso, esti Deo Patrem Omnipotenti, in unitatea Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Nang may kababaang loob, magbigayan tayo ng tanda ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you, mga kapanalig. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, mga kapanalig, ito ang ating Panginoong Jesucristo na pinagmumula ng ating dakilang biyaya upang ito ay ibuhos sa ating bukas na puso. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang marian sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin
ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Sinabi ng pong mahal, lumapit ang nauuhaw, ako ay inuming tunay, pag nanalig dadaluyan, puso ng tubig na buhay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ilang patalastas lamang po mga kapanalig, no? At gayon din po ay patuloy pa rin pong bukas ang ating Marian exhibit po. Ito po ay nasa Fisher Mall po sa Upper Ground Activity Center. Ito po ay nagbukas ng September 3 at magtatapos po yan sa September 11, 2025 po. So magkita-kita po tayo minsan doon, bumibisita rin po. At may mga kaparian po din po tayo ng mga kapanalig na kanilang mga puon ay nandun din po para masilayan po natin. Ayan po. At gayon din po, congratulations po sa ating bagong bishop po ng Prelatura ng Infanta, si Bishop Most Reverend Dave Dian Kapukaw Didi, Third Order Carmelites. Pagbabasbas para sa mga may sakit at sa may mga karamdaman. Ama naming mapagmahal, ikaw ang pinagmumulan ng kagalingan at mabuting kalusugan. Kami po'y nagsusumamo upang iyong gawaran ng kagalingan ang iyong mga anak na naririto na nakararanas ng suliranin sa kanilang kalusugan at mas lalo na nasa kanilang nasa tahanan at gayon din sa banig sa hospital. Basbasan mo po sila ng mga taong mapagkalinga upang kanilang madama ang iyong pagmamahal sa kanila. Basbasan mo po sila ng matibay na pangangatawan upang kanilang mapagtagumpayan ang anumang karamdaman na kanilang nararanasan sa mga sandaling ito. Basbasan mo po sila ng lakas ng loob upang matibay nilang harapin ang masamang kalagayan ng kanilang kalusugan. Sa mga sandali ng mabigat na nararamdaman, naway iyong ipadama ang iyong paglingap sa kanila. Ialay nawa nila ang kanilang pinagdaraanan bilang kanilang pakikiisa sa iyong pagpapakasakit sa krus. Tanda ng iyong pagmamahal sa sanlibutan. Naway maging daan ito ng kanilang kabanalan. At lahat ng ito ay aming hiling mula sa iyong pamamagitan ni Maria, ng ina ng Veritas, at gayon din ng kamal-mahalang puso ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nayayain na natin ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.
Jesus Nazareno, minulwalhati ka na